So hello mga kulichap, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, so papunta po tayo ngayon sa Tireman DH sa Kabuko, no, dahil ipapagawa na natin tong ating Altis. So matagal-tagal din nating tiniis yung mga kalakalampag, lagu-lagutok doon sa ilalim. So eto guys, yun nga, matagal na nating tinitiis to, kaya napagdesisyon na natin na ipagawa na. Dahil tumaas din itong pyesa at saka labor. In 150 meters, Kaya turn right. papagawa na natin tong ating sasakyan. No. At syempre in preparation na rin dun sa ating Then, tayo papunta na. turn left. Ayun, tayo ay may condition na natin yung sasakyan natin. So yun na lang naman yung kulang dito sa sasakyan natin, yung kalakalampag sa ilalim at lagu-lagutok. Ayan, nagamit na natin ng 1 taon. In 500 meters, turn left. So pagawa na natin, medyo naghanda na rin tayo ng budget natin. Pero sana hindi malaki yung ating magastos. Tapos yung pinakahuli nito is napapatingnan ko yung transmission. So pag may budget na lang ulit, tsaka natin ipaayos. Gagamit pa naman natin, although medyo delay na yung kaunti o hindi na maganda yung shifting niya, pero nagagamit pa naman natin. Dito lang naman tayo. Tsaka kung lalayo man tayo, if ever, maayos pa naman siya, nagagamit pa naman natin. Alright, so dito tayo din, diretso ngayon tayo dito. Tapos dito sa may jetty tayo ay kakaliwa, no? Kasi one way lang dun sa bandang unahan, hindi tayo makakaliko dun, iikot pa tayo. Turn left. Sa 13, one way lang yun sa may intersection. Kaya dito tayo dadaan sa padating Kapitolyo, ikot tayo, tapos likod ng SM, lalabas ngayon tayo doon, papunta doon sa Naik, hanggang papunta ng Kabuko. Okay, so in 300 meters, turn left. Naman si Tireman.ph, So dito ako nakakapag-desisyon na magpagawa dahil nga ayun, matagal na natin sinusundan tong si pinapalo tong si Tireman. Maayos naman yung mga nakita natin na feedback sa kanya. Dati kasi sa Gentry pa siya, hahanapin pa natin So ngayon lumapit siya dito sa ating location kasi taga 13 lang din tayo. Kaya dito na natin napag-desisyon na magpagawa para at least malapit sa atin, madali nating mapuntahan. So marami tayong pinagpilian na turn left. Pagawan sana. Kaya lang dito natin medyo try na pusuan na ipagawa itong mga pang-ilalim natin, Yan. So para din kasi siyang si Box Garage, matry natin ang in 200 meters, turn left. Gawa dito kay Tireman. Yan. Okay, so dito lang, dire-diretso lang tayo dito. Tapos sa bandang circle, tayo ay kakaliwa papunta dun sa parang bypass road yun. Ayan. Turn left. Ayan, turn left tayo dito. Yung mga pinakamadaling daanan papunta doon. Alright, so mamaya guys, balikan ko na lang kayo dahil nakahawak lang ako sa cellphone ko na medyo delikado mag-drive pagka wala tayo sa focus. Ayun, doon sa kanto guys ng may SM, tayo ay kumaliwa. Ayan, so dito tayo in 500 meters, sa turn right. People's Park. Ayan, dire-diretso tayo dito. May function pa yata dito o simba ng iglesia. So pwede naman doon kayo dumaan sa may tabi ng SM, dire-diretso kayo doon, yung pinaka main highway. Ayan. So eto, dito ko decision na dumaan. Ayan yung People's Park. Ganda na pala yung People's Park dito, naka-gated na. Yun lang, medyo sikip ang daan ngayong oras na to. Sa mga nagsimba siguro.
So ayan, yung mga lubak-lubak kasi guys, no, pagka may mga maliliit na lubak, ang lakas ng kalampag dito sa ilalim natin. So ang suspecha ko dito is shock mounting at saka yung rack and pinion bushing. Ayan, kasi napagawa Turn right. kapatid ko yung mga tie rod nito. So ang tanong lang is kung hindi na damage yung mga tie rod at ball joint sa 1 year natin ginamit, ano? Almost 1 year. Kasi dati naman pina-check natin, wala na. In 600 meters, turn left. So yan, dire-diretso lang tayo dito guys, hanggang doon sa dulo, tapos tayo ay kakaliwa papunta na ang Kabuko. Ayan, so ayan po yung Kapitolyo. Ayan. Turn left. So left tayo dito. So parehas siya na kayo, medyo maalog yung video dahil ako po ay naka one hand lang. Ayan yung Kapitolyo, bagong Kapitolyo, laki. Ayan guys. Ayan, diretso lang tayo doon sa may kanto ng Kabuko. Ayan, so pag In 300 meters, turn left. Ayan. So medyo minor-minor na kayo ng konti. Ayan, pag-ahon ninyo. Ayan. Yun, meron tayong yun, yung nilusatan ng bukyo tsaka nung videos. Turn left. Ayan. So ito yung papunta ng Kabuko. Ayan, maliit na daan. Ayan. In 400 meters, turn right. So madadaanan nyo tong tulay. Malapad na tulay. Oh, ang ganda na dito guys, oh, lapad ng daanan, oh. Ito yung may tagos papunta ng Naik guys na ginagawa pang daanan. So pag may pagkakataon pupuntahan natin. Yan. Yan. Turn right. Ayan, dito sa kanto kanan tayo. Tingnan natin kung tama yung nakapin na lugar. Ayan, dire-diretso. In 200 meters, you will arrive at your destination. Parang yun sa banda dun. You have arrived. Arrive na daw tayo, pero tingnan natin kung saan banda. Palagi ko to may mga nakaparadan ano eh. Sasakyan. Ayun, Tireman. So dito na tayo guys. Ayun guys, nandito na tayo sa tireman.ph, ano, Tireman Automotive Repair Shop. Ayan, so dito yung daanan. Pagpasok natin doon sa kanto, ito yung shop nila. Ayan. So ito yung mga services nila: under chassis, brake, clutch, timing belt, leak, engine leak, power steering, PMS, differential, bearing, ano. Ayan yung kanilang contact number. Ayan.
si Sir Joey. Yan, kasama ko yan, yung pinaka-mechanic nila dito. Tinest drive yung ating Altis. Confirmed. May papagawa tayo. Kasi pag may papagawang ganyan, kunyari, di ba may check-up tayo na check-up. 500. Charge pa rin yun? Pagpapagawa po, hindi. Hindi na. Maraming salamat kasi tagal na natin gusto magpa-schedule. Bigyan nyo sir 1 year. 1 year ko tinis-tis yan nagawa. Salamat din po sa pagdayo. Yeah. Ayan guys, yung mga services nila, no? Ayan, PMS, brake, engine leak, transmission leak, power steering, under chassis belt, wheel balancing, engine scanning, basic electrical, clutch overhaul, transmission. Manual lang tayo daw, sabi ni sir. Medyo masalimuot talaga yung matic transmission. Rack and pinion, wheel bearing, declogging ABS module, differential timing belt bearing. Ayan. So tinest drive ni sir yung Sir Joey yung ating kotse at yan nilagay dito para ma-check up yung pangailalim. So ang dami dumadating guys. Sunod-sunod kaya mas maganda nakapagpa-schedule kayo dito. Ayan. So may lounge naman sila doon kung gusto niyo maghintay ng gagawin or pwede niyo naman ding iwan dito sa shop nila yung mga sasakyan. So yun guys, sinecheck ni Kuya Reggie tsaka ni Kuya Ian yung mga bearing. Na-check na kanina yung mga pangilalim, no? May papagawa tayo ngayon. Support. Tapos yung ayan. Okay naman yung bearing natin guys. Yung nalalarin natin lagutok kanina. Suspension bushing. Tapos ito sa vibration ng engine natin. Itong engine support. Bagsak na. Tapos yung butas. So sana hindi masyado malaki yung gagastusin natin para sa pagpapagawa, no. Ayan, para ma-solve na yung mga lagu-lagutok nito. Yun lang naman ang ating concern. Ayan. So salamat kay Kuya Joey, kay Kuya Ian, tsaka kay Kuya Reggie pagtingin. So malaman natin dun sa reseta kung ano yung mga papagawa natin. Tapos yung shock, okay naman yung shock niya. Walang problema. Alright, so kung gusto nyo pong pumunta dito sa tireman.ph, no? Auto repair shop, nandito lang sila sa Kabuko 13. Pwede siyang i-Waze at saka i-Google Maps. Yan. So yan si Altis natin. Sana magawa na siya para wala na tayong ibang mga problema pa. So yun guys, kasama natin si Sir ngayon. Ayan. Morning po. Yan. Buti nabutan natin. So yan, sinalang na natin guys, no? Pagawa na natin yung mga dapat ipagawa sa quotation nila. Rack and pinion, CB boots, tapos suspension bushing. Ayan. Tapos labor, tingnan natin yung guys yung quotation sa atin. Ayan, rack and pinion repair, suspension bushing, big, CB boots inner, CB boots outer. Ayan. So ito yung gagawin dito sa atin. Abutin tayo ng 12.9. Wala pa yung support. Pero sabi ko kay sir, kung wala kang discount, so pag-usapan na lang daw mamaya yung discount kung halimbawa, madali naman daw kausap si sir. Try lang natin maka-discount. No? So yan, si Kuya Adrian naman yung tumitira ng sasakyan natin. May dito, fully book na sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na yung sasakyan na ginagawa for today. March 14, Saturday. Ayan yung talangka natin guys. So Kuya Joey naman ang tumitira dito sa pangilalim natin ito. Halos tuyo na yung grasa. Buti na lang guys yung mga ganito, stabilizer maayos pa, no? Tapos yung bearing maayos pa. So nababasan tayo ng isipin natin dun sa ating sasakyan. Yun nga lang yung suspension. Siguro yun yung lumalago-lagutok.
kahit pa paano mababawasan na yung nararamdaman natin dito sa sasakyan natin. Ito yung rack and pinion natin. Ayan o. Ito meron. Ayan, may pampress na sila dito guys, no? Ayan, para matanggal yung mga bushing. Hindi na pupunta ng machine para magpa-press in and out. So ito yung ano natin, oh, ayan, yun yung tumatagas. Ayan. Tapos naka-cable tie. Linisin. So yan, pinapagawa na natin lahat ng pwede natin ipagawa para alam natin yung history ng sasakyan, no? Since na hindi naman tayo yung talagang owner ng sasakyan, guys. Para may record ko na yung history ng mga pinagawa natin. Ayan. Mamomonitor natin yung mga pinapagawa natin. So ganoon naman tayo talaga sa sasakyan natin. Yan nga lang, itong sa kapatid ko is hindi natin alam yung history niyan. So dito kaya mabibili sila guys. Ayan, mapapansin nyo, may kanya-kanya silang trabaho. May taga-press, may taga-tanggal ng gulong, may taga-tanggal ng pang-ilalim. Tapos iba rin yung gumagawa nito, no? So hindi lang isang tao sa isang trabaho. Ayan. Kaya mabilis nilang natatapos yung mga schedule na sasakyan nila sa oras. Ayun, so upon sa recommendation ni Sir Odin, yan, pinakita ko kasi itong dati kong support, no, yung sa harap to. Tapos sabi ko pinalitan ng jug yung sa harap. So sabi niya mas maganda na ito yung kabit natin original. Tapos dito sa gilid, sabi niya mas maganda original yung ikabit natin para ano, medyo may kamahalan lang daw talaga. Yun, so sana nung na-diagnose kaya nung una, yun na na-diagnose na ano, hindi tayo gumastos sana, no? Magkano ginastos natin dun? Nasa 8,000 din yata yung nagastos natin nung nagpapalit tayo ng support harap at likod, tapos pinabalik natin yung nirepand natin yung likod kasi hindi na wala yung vibration nung nagpagawa tayo. So ngayon ipapabalik natin to, libre na rin daw sabi ni Sir ang labor. Maganda talaga yung original parts yung nakakabit, lalo na kung di pa naman sira. Ayan. Kaya pagka kayo maghahanap ng shop yung talaga marunong mag-diagnose, lalo na pagka mga original parts pa yung nakakabit sa inyo, sayang naman kung hindi naman dapat palitan, tapos mapapapalitan nyo, lalo na pinalit ko is hindi pa orig, no? Yun. Tapos pinabalik ko na rin yung cover, binalik lang nila. Cover nung nasa likod, binalik lang nila. Mabilis kausap si kay Joey. So yun, maraming salamat kay Sir Odin sa Tireman PH, ano? Ayan. Ngayon pala nagpapasalamat na tayo dun sa mga chinek dito tsaka yung gagawin nila. Palagay natin yung loob natin dito na maayos yung gawa nila. Tsaka may concern sila sa customer nila. Hindi yung kung hindi man dapat palitan, hindi masyado na proper diagnose, papalitan. Ayan. Yung pagkita yung ating hinang kaya ko rin. So guys, check nyo yung pinalit ko dati na engine support, no, na front jug. Yan. Ayan, no. Dapat hindi gumagalaw yan eh. So mas maganda pa yung dati nakakabit, no. Parang wala pang 1 year itong nakakabit, oh. Tiyan mo, oh. Kaya mas ma-vibrate na ngayon lalo yung engine natin. So yun lang ang masasabi ko is pag ganito talaga mga replacement, iba talaga yung quality niya pagdating dun sa mga genuine compared sa genuine. Ayan, oh. So ayan guys, nakakabit na yung ating rack and pinion, ano. Mamaya kakabit na lang pag natapos na yung suspension bushing at saka yung CB joint boot. Tapos yung engine support natin. Yun lang hinihintay natin para matapos na yung ating pinapagawa. So ito naman yung CB boots natin. Ayan.
bago. Kaya palitan na. Nilinis na din yung tri-bearing Shimada. So ito naman guys, napalitan na yung bushing oh. Ayan. Dalawa. Tapos yung luma, pinapatabi ko para reference natin if ever na papalitan siya, meron tayong reference sa pagbili ng piyesa sa susunod. Salpak na yung suspension arm, tsaka yung CV joint. Salpak na din. Bago na yan. So ito na yung engine support natin guys. Ayan, genuine. Ito yung sinasabi kanina na malayo yung difference niya. Ayan, sa may kamay ko. Dahil sa kanina palakat na yan. Yan yung part na to. Ayan. Yun nandun sa kabit sa atin, yan nakalapat na yan. Dapat yan may awang. Meron siyang space. So kakabit na lang to guys, tapos okay na tayo. Yan, so ito so guys yung pinagpalitan natin. Yan, makapansin nyo kanina kasi yung daliri ko dito. Ito hindi na. Sobrang pit-pit na siya. Wala na siyang space. Bot na. Kaya sobrang vibrate na. Samahan pa nung pinalit dati dun sa front na gumagalaw na yung goma niya. Yun, natapos din. Ikabit na yung mga dapat ikabit. Palitan na yung mga dapat palitan, ano. Yan. Naghintay lang tayo sa pyesa dahil sa pagdating ng supplier nila, delivery. So almost 3 PM. So testingin natin ngayon. Guys, gagagaling nga lang natin sa Tireman PH, ano, ayan. So dito tayo ngayon sa palabas ng Kabuko, no. At na-test drive na natin yung sasakyan natin. All goods na po tayo. At nawala na po yung vibration ng sasakyan natin, guys. Naibalik natin yung mga dapat ibalik. Napalitan natin yung mga dapat palitan. Ayan, tapos yung lagutok, guys. Ayun, nawala na rin. Maraming salamat kay Sir Odin tsaka kay Sir Joey sa mga bumubuo ng Tireman PH. So garantisado guys na ayos ang gawa nila guys. Ayun. So medyo mahal-mahal nga lang yung aking ginastos dahil sa dami naman ng pinalitan. And then also genuine parts yung sinelpak natin dito, no. 11,500 yung ating presyo doon. So yun yung nagpalaki. Ang gagastusin na natin is nasa 12,000. Ayan, tapos naka-discount pa tayo ng 1,000. Maraming salamat kay Sir, naka-discount tayo. Yun, so masasabi ko lang all goods talaga sa Tireman. Hindi ako nagkamali sa pagpili, no guys. At kung gusto nyo rin magpagawa, magpa-check ng inyong mga sasakyan under chassis, pagawain sa inyong sasakyan guys. Walang monkey business. Approve ko si Tireman, Sir Odin at kay Sir Joey at sa crew ng Tireman PH. So maraming salamat guys sa tumutok sa ating vlog at sa naka-flash naman dito guys yung kanilang mga number at yung kanilang location. Pwede nating i-waze at pwede nating i-Google Maps. Napakaswabe guys sa lubak. Dati sa mga maliliit na lubak maririnig natin tok. Ngayon wala na. Ayan. Alright, so siguro pa yung minabag na naman ako pakipakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop. Ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye bye. Ready for long drive na naman tayo.